sabi ko kasi yun yung way ko para mailabas yung bigat nung dibdib ko. Yung galit ko, ganon. Yung sama ng loob ko, paulit-ulit. Kailangan na talaga ng mahabang pasensya and syempre dahil anak mo, mahal mo, you should not get tired of explaining things to them. What it did to Amira yung pagiging sobrang strict. Yan. Ang topic kasi natin is how you handle your kids. Oh. Yes, kasi di ba, you have 3 kids na. So, dalawang babae, so, dalawang babae, isang lalaki. So, as someone na isa palang anak, I'm quite curious, paano mo siya na-handle? Lalo na ngayon na iba-iba yung level nila. Yeah. You have teenager, going to teenager, and isang pinakabata mo, 5 years old pa lang si Alonso. So, doon ako curious. So, start natin with, paano mo muna hinandle yung pangalan mo? Si Ira. Si Ira, nag-start ako as a very strict mom. Ay, yung mga SG natin, sinasabi ko yun, talagang napaka-strict ako sa mga anak ko dahil. And si Ira, since siya yung eldest, siya talaga yung nakatikim ng lahat ng yung kabangisan ko bilang nanay. Oo. Kasi nga, di ba, sa generation natin, talagang strict ang parents. Oo. Diba? And, syempre, dahil yung kinalakhan mo, growing up na, denumero lahat ng kilos, gusto mong i-apply siya sa anak mo, especially when you realize that everything they taught you, para rin sa ikabubuti mo. Yes. And, lalo na nung na-apply mo na siya sa life. When you're an adult. Yun. So, kung nung naging baby namin si Amira, gusto ko ganun din siya. Gusto ko disiplinado siya, well-behaved siya, gusto ko mag-raise ng mabuting anak. So, lahat ng, alam mo yon, lahat gusto ko talaga, as much as possible, yung mga kilos niya, parang, looking back, parang nakakonsensya ako, madalas, na, iniisip ko, sabi ko, sobrang ko pala din sa bata. Ikaw ba yung type of nanay na namamalo? Oo, namamalo ako. Na-experience ni Ira yun? Oo, na-experience niya yun. Talagang namamalo ko. Kaming JP, namamalo kami. Pero ito nga, hindi ko pala. Lalo na nung lumalaki na si Alonso. Pero medyo nabawas-bawasan na yun. Kasi syempre, wala naman talagang manual or guide ang parents, diba? How to raise kids. Yes. And syempre dahil marami na ring information ang available sa atin through social media, yung mga tawag na to, yung mga napapanood ka. Realize mo, tama nga, pwede naman natin gawin to instead of this. Yung diba? gentle parenting. Gentle parenting. But of course, hindi pa rin ako talaga totally into gentle parenting. I'm in the middle of gentle parenting and old school. Yung old school or being a disciplinarian parent. Nandun ako sa gitna. Kasi parang, I don't know, siguro magagalit sa akin lahat ng mga gentle. Oo, medyo quite controversial kasi yung gantong topic. Pero ako kasi, hindi talaga ako 100% pabor sa gentle parenting. Siguro nasa middle lang. Oo, ganon. Naniniwala din ako dyan kasi si Lucas naka-experience sa akin ng pagmamalo. Kasi pag minsan, parang pipitik ka na lang bigla. Yes. May ganun ka ba experience na parang it's just out of nowhere, parang feeling mo, nandun ka na sa limit mo, pipitik ka na lang bigla na mapapalo mo siya. Naging ganun ka din ba sa tatlo? Oo. Talaga, as in. Kaya Alonso, napapalo ko pa rin yun, napipingot ko yun, nahufurot ko yun. Pero nandun naman ako sa talagang nagpipigil muna ako. Pipigil ako hanggat
kaya ko bago ko gawin yun. Oo. And after ko silang mapalo, hindi pinimake sure ko na in-explain ko why I did that. Yes. Oo. Hindi yung basta ka na lang namalo, tapos wala man lang silang idea kung anong ginawa nilang mali. Oo. Especially Alonzo kasi talagang maliit pa siya. Mm-mm. So, you have to talagang take time na unti-unti or talagang maipaintindi sa kanya kung ano yung ginawa niya. Diba? Hindi yung basta namalo ka na lang tapos sipin ng bata, ay, anong ginawa ko? Alam mo yun? Yun siya. So, going back dun kay Amira, talaga yung nakaranas ng, alam mo yun, nung pagiging strict parent ko. And, ang maganda lang naman dito, nakikita ko ngayon na yung bata, may mga ano rin, meron ding mga hindi magandang effect sa kanya. Nakita ko kasi like madalas alam mo yun minsan hindi siya nag-open up kahit gusto niya na. Kasi bumabalik pa rin sa kanya. So nagpa-flashback kung ano yung nangyari. So parang kasi inuunahan na nila yung magiging reaction mo eh. 'Di ba? So, imbes na magsabi sila ng totoo or maging open sila sa'yo, hindi na lang kasi iniisip nila na magagalit ka. Kasi yun yung naging lagi mong reaction dati eh. Diba? Pero yun nga, simula nung mas nagkaroon kami ng deeper relationship with the Lord, it's not always naman na kailangan mo maging, daanin mo sa galit or sa, tawag nito, sa sigaw. Mahilig ako sumigaw dati. Talagang lagi ako nakasigaw. And yun nga sabi nga dati sa akin ni JT, ba't lagi ka nakasigaw? Parang ganon. Eh, sabi ko kasi yun yung way ko para labas yung nung dibdib ko. Yung galit ko, ganon. Yung sama ng loob ko. Pero, yun nga, na-realize ko rin na hindi naman, meron kang ways na pwede mong i-apply para hindi ka maging ganon. Yeah. Minsan kasi nagiging dahilan na lang siya na, this is me eh. But, diba, obligasyon mo rin sa sarili mo na unti-unti, baguhin mo yung mga hindi magandang nakagawin. And I'm very grateful na hindi ako nag-stick doon. Ito ako. Kailangan kayo mag-adjust sa akin. Yun. So, dati ba, ganyan din yung na-experience mo, kaya ba naipasa mo siya kay Kira? Yes. Napaka-strict ng parents ko. Talagang, and hindi lang sila, kasi, growing up, mas marami yung times na, na wala sila. Naiwan kami lang sa mga yaya, sa mga nag-aalaga sa amin. And they were not aware na, napapalo kami. Okay. Oo. So, parang naano na din kayo sa mga nag-aalaga sa inyo. Oo. Hindi sila aware na gano'n. Mga late na nila na nalalaman, gano'n. Kasi, mga takot din eh. Takot din yung, lalo na yung ate ko dati, natatakot siya magsumbong kasi, rin naman siya nun eh, bata rin naman siya nun eh. Yan, so late na nalaman. Pero ano naging difference ngayon ng kung paano palakihin si Athena at saka si Alonzo? Kay Athena at saka kay Alonzo, mas controlled na yung mga burst of emotions mo, like pag galit na galit ka, yung gano'n, mas controlled na siya. And mas nagiging gentle ka na rin makipag-usap sa kanila, mas mahaba na ang pasensya, gano'n. Okay. Kasi I saw what it did to Amira eh, yung pagiging sobrang strict. And hindi rin maganda. Kasi, nagkaroon siya ng, alam mo yun, nagkaroon siya ng fear, nawalan din siya ng confidence. It affected yung confidence niya. Okay. Kasi lagi siyang napapagalitan dati eh. And, di ba ikaw pag lagi napapagalitan, iniisip mo na parang wala ka nang ginagawang tama. Totoo. So, meron siyang gano'n, nagkaroon siya ng gano'n. And talagang ang tagal kong paulit-ulit siyang kinausap about it para mawala yun sa kanya.
Wala yung ganong idea sa kanya na. And talagang nag-sorry ako sa kanya ng maraming beses. And I told her na hindi yun yung fault niya. And I explained to her na sabi ko, as parents nila, hindi rin kami perfect. Totoo. We are also in the journey of learning. So, nung mga panahon na yon, nagkakamali din kami. Oo. Alam mo, lalo sa panganay, parang panganay yung nagiging, experimental stage. Oo, totoo. So, yun, matagal kong in-explain sa kanya. Siguro nga kung alam mo yun, hindi ko nabago yun. Nakagalit sa akin yung anak ko ngayon. May galit na talaga sa kanya. Nagkaroon ng deeper scar na. Oo. Kasi dati napapansin ko parang nagkakaroon na eh. Oo. Paano mo siya napansin? Ano yung parang naging, paano mo siya nakita? Paano mo nalaman na, eto na, medyo lumalalim na yung, nagkakaroon na parang kinanakit. Oo. Napansin ko siya nung may mga times na na-discover ko na hindi siya nagsasabi ng, alam mo yun, may mga tinatago siya sa akin. Ganon. Kasi parang, dati kasi gusto ko yung maging magulang close dun sa mga anak. Pero, yung actions ko, hindi dun, alam mo yun, iba. Ano yan siya, nag-contradict siya dun sa gusto kong mangyari. So, parang sa tingin ko, nung time na yun, I'm a failure as a mom. Ganon. Kasi nga parang, hindi close sa akin yung anak ko. Nakikita ko na hindi na siya nagiging close sa akin, nagtatago na siya. And meron akong nabasa dati na parang mga yung sinusulat niya. Diary, ganon, journal. Hindi talaga siya diary. Kasi parang paper lang siya, hindi siya yung naka-file talaga. Na siguro yun yung sinulat niya yun. Minsan na yung after ko siya mapagalitan, ganun, siguro sama ng loob. Na parang lagi na nga lang doon siyang mali. Ano siya ginawang tama. Ganon. Tapos yun nga, bumababa na yung self-confidence niya. Hindi niya alam kung ano pa ba daw yung gagawin niya. Kaya, isa rin yun. Siguro ginawa na rin way ni Lord na makita ko yun para ma-realize ko yung mga bagay-bagay na, sobra ka na. Hindi na tama yung gano'n. Hindi na rin nakakabuti yung pagiging sobrang strict mo sa kanila. Oo. Nakakasakit ka na ng mga anak ko. Ganon. Sa ngayon, kasi ang magulang naman talaga, work in progress. Yes. Diba? All of us are work in progress. Kahit sabihin mo meron ka ng 3 anak, meron ka ng iba-iba yung stage nila. Sa ngayon, aside, dun, kasi nakwento mo yung kay Ira, dito ba sa dalawa, ano yung wino-work on mo pa? Para mas magkaintindihan kayo? Or meron pa rin ba kayong mga disconnect at some point pag minsan? Yes, definitely meron. Meron pa rin with Amira. Pero, kay Athena tsaka kay Alonzo. Kay Athena, yun yung medyo challenge ko ngayon. Si Athena. Kasi parang, naging siya ngayon eh. Napansin ko sa kanya, she tries to isolate herself. Palagi. Okay. Oo. And, niya, overthinker niya. Parang pagka, kunyari, minitian niya yung isang tao, tapos hindi bumiti sa kanya. Kung ano na iniisip na baka hindi ako gusto nito, ganon. Okay. So, yun talaga kailangan namin ng medyo mahaba-habang upuan. Minsan nga kahit, alam mo yun, yung nawawala na ako sa schedule. Like, for example, may work na ganon. Talagang sinusubukan kong maglaan talaga ng oras para kausapin siya. And syempre, dahil bata, hindi nila agad-agad ma-absorb lahat ng sinabi mo eh. Hindi nila agad-agad i-apply. Kailangan mong maging paulit-ulit. Kailangan na talaga ng mahabang pasensya. And syempre, dahil anak mo, mahal mo, you should not get tired of explaining things to them. Hanggang sa talagang absorb nila yung sinasabi mo. And how about kay Alonzo? Alonzo naman, si Alonzo kasi talaga, hindi
hindi siya, napansin ko sa kanya, hindi naman talaga siya pasaway. It's just that kulang siya sa focus. Parang hyperactive? Oo, he's hyperactive talaga. Okay. Napa-assess ko na yan si Alonzo and meaning doon yung niya. Meaning to ADHD yung mga niya, actions niya. And ang sabi nga ng doktor, hindi daw sila pasaway. They just have so much energy na hindi nila alam kung saan nila yon ibubuhos. Kaya minsan, akala mo kinakausap mo lang sila ng normal. Pero sa kanila, hindi normal yun. Yung sinasabi mo, hindi yun napoprocess ng utak nila agad-agad. Nakala mo ini-ignore ka, hindi ka pinapansin, hindi ka nila sinusunod. It's just that, yung nila, yung Focus? focus nila is wala. And then kung paano nag-work yung nila, yung utak nila, dahil nga sa sobrang energy, hindi talaga siya. Pero kailan nag-start yun? Kailan nyo napansin na ganun si Alonzo? Mga 2 years old. Ano yung 2 years old? Kasi talagang sobrang hyper na niya. Pero hindi namin, wala pa naman kami dun sa parang there's something wrong with Alonzo. Ganun. Kasi di ba normal naman talaga Na makulit ng mga toddler. Oo. And iba-iba naman kasi sila. Hindi mo sila pwedeng i-compare na, mas tahimik si ganito. Oo. Although, nasasabi mo minsan, pero parang wala naman siyang talaga na kailangan pagtuunan ng pansin. Pero nung nagkasakit siya, parang mga magti-3 na yata siya noon. Yung pedia niya, nagsasabi na kailangan daw tingnan si Alonzo. Kasi, tapos may mga observations yung pedia. Pero hindi niya in-explain kung bakit mas niya sa kanya. Kasi kami naman ni JP, nag-usap kami na sabi namin, parang okay naman si Alonzo, kakulit lang talaga, super hyper lang. Pero, nakaintindi naman siya. Tawag na to, medyo smart pa nga siya eh. Compared sa yung mga average. May pagkagan pa nga siya kasi 3 years old, naman nga siya magbasa ng kite-words. May mga video niya ako na talaga, may mga sight words siya na alam na niya. 3 years old pa lang. So, paano, medyo na ako doon sa sinabi ng pedia niya. As in literal na wala siyang in-explain na kung bakit kailangan mo siya ipa-check sa, saan niyo pala muna siya pina-check? Dito sa polyclinic dito. Kasi yung... Anong type of doctor? Hindi ko alam kung ano talaga yung tawag na ito. Yung anong specialist siya. Pero alam ko, pedia siya. Oo. Other than being a pediatrician, hindi ko alam kung saan pa siya nagsispecialize. Pero kilala kasi siyang pedia dito sa kanila. Okay. Pero ano yung assessment na pinatake sa kanya? Kasi nung time na yon, pina-check up namin sa Alonzo kasi nagkatrangkaso. Oo. Tapos, di ba, syempre pagka check nila yung bata, Makulit. nakausap nila, ganon. May mga tawag na to. May mga ginagawa sila like, for example, check nila yung likod, check nila yung temperature. Siguro napansin niya na si Alonzo is, malikot. Ganon. Okay. Pero di ba sabi Kasi sa'yo, wala sa focus. wala sa focus. Oo. Doon talaga I think nahirapan. doon, hindi niya sinabi. Pero I think, ngayon sa pagkakaalala ko, parang doon. Kasi naalala ko nung check up ni si Alonzo, parang, pag sinabi niya, for example, yung kailangan mong, di ba mag-check ng temperature, kailangan may taas yung yun, para i-check yung ilagay sa kilikili niya yung thermometer, hindi agad sumusunod yung bata kasi kung ano ginagawa. So, siguro doon niya napansin. So, paano mo na-manage? Kasi doon muna tayo ano yung tawag dito? Sa gender. So, anong difference ng pag-handle mo ng kids sa girls versus sa bunso mo na lalaki? Paano mo sila gina-guide, especially dun sa 2 girls mo ngayon, na nasa teenager tsaka nasa na? Sa girls, yun talaga parang sila pwede palang gawing sheltered sila.
gagawin ko eh. Kasi lalo na ngayon, di ba, parang hindi mo na napaka ano ngayon ng paligid. Totoo. Hindi safe, di ba? So as much as possible, kung hanggat maaari, pwede kami nandiyan for them, gagawin namin. Pero siguro naisip ko nga rin na kailangan nilang matuto on their own. Naharapin yung, alam mo yon, environment na meron tayo. Kasi hindi rin magandang sobrang sheltered nila. Totoo. Oo. Totoo naman. And for Alonzo in the future, paano mo siya sa tingin mo i-guide? Si Alonzo naman, gusto ko kasing maging, gusto ko maging gentle siya sa, especially sa mga babae. Sa Be ngayon, gentleman. oo. Gusto ko maging gentleman siya. Pero sa ngayon, hindi ko siya nakikita kasi talagang napaka-hyper niya. Lahat parang kala niya lalaki, alam mo yun. Talagang, Lahat tinitreat niya na parang lahat pareho kami ng energy na talaga. lagi siya nasasabayan ni Lucas, Oo. yung energy ng dalawa. Di ba? So kahit girls, talagang makipaghabulan siya, ganun siya. Tapos, yun nga, gusto lang talagang goal ko and pinagpipray ko. Kasi, kahit i-goal ko siya, kung may kailangan silang pagdaanan kay Lord para mas maging better sila sa pagtanda nila. Ang ko lang talaga pinagpipraise, maging magkakasundo sila, maging close sila magkakapatid. Yeah. And si Alonzo, since siya yung nag-iisang lalaki, kahit siya yung bunso, paglaki nila, gusto ko lagi siyang nandiyan para sa mga ate niya. Since siya yung lalaki, lagi niyang babantayan yung mga ate niya, ay niyang puprotektahan yung mga ate niya. Alam mo, nakakatawa sa family. I mean, yung kung paano kayo mag-serve kay dad, doon ako sobrang tuwan-tuwa sa inyo. Kasi ikaw, tapos si Bro JP, tapos si Hira, si Athena, nag-serve na din ba o hindi na? Hindi pa. Pero nasama sa AKM. Si Athena at saka si Alonzo. So, paano mo paano mo sila nag-guide and paano mo sila naangkay? Di ko masabi yung tamang term eh. Pero, Naakay? akay Na, or hindi engganyo yung tamang word. Pero sabihin na natin engganyo. Paano mo sila na-engganyo na eto, mag-serve tayo kay God, especially ang active niyong family, buong family, ang active niyo sa church. sa totoo lang, hindi lang kasi ako yung nagdesisyon nun. Sila din gusto nila. So out of willingness talaga nila. Oo, sila talaga gusto nila. Siguro si Athena, happy siya na nasa AKM. Pero may mga times na parang gusto niya lang din talagang, alam mo yun, pag wala siya sa mood, gusto niya nasa isang tabi lang siya sa AKM. Oo. Ganon. Si JP naman, sa totoo lang, gusto nang sumali ng iba pang ministry. Aside Pero, from couples. oo. Pero kasi naisip niya na active ako, tsaka si Amira, siguro yung pinaka-service na lang na maidadagdag yun is yung i-assist kami. Okay. Na kami, gano'n. Tapos kailangan namin ng tulong sa kung anong ministry yung pinag-serve namin, yun, tutulong siya. Yun. Tapos si Amira naman, dahil nagkaroon din siya ng mga challenges nitong mga past years sa relationship with her friends, relationship with us, nga, dahil sobrang strict kami sa kanya. Doon ko talaga nakita kung paano nag-work si Lord sa life niya. Kasi kahit hanggang ngayon, hindi naman talaga perfect na okay na gano'n. May mga times na napapatanong pa rin siya, na-confused pa rin siya. But still, dahil malapit na siya kay Lord, alam mo yun, kahit nagkakaroon minsan ng mga, di ba? Lalo na pag na-realize mo na, anak sila ni Lord, na pinaubaya lang sa'yo. Yes. So, hindi mo kailangan diktahan yung buhay nila the way na gusto mo. Kailangan mo siyang kay Lord. I-lift kay Lord. Yes. Kasi nga tayo, na humihingi pa nga tayo ng guidance. Yes. Lord. So, yun yun. And simula nung
nagkaroon ako ng, eye-opener na ganyan, mas naging, alam mo yun, mas naging magaan yung heart. Mas naging magaan yung kalooban ko. Mas naging magaan yung loob mo. And yung, kasi minsan, pag kami ginagawa yung mga kids mo na hindi bukal sa loob, especially pag medyo malalaki na sila. May sarili na silang decision, mag-start na sila sa teens, ganyan. Mabigat siya sa loob, sis. Ngayon kasi, yung kunyari 5 years old yan, madalas talaga tayo pa talaga nasusunod siya. Pero nung nag-start na kasi sila, lalo si Amira, nag-start na siya ng magkaroon ng sarili niyang desisyon. Ang sakit, ang bigat sa dibdib yung hindi kanya sinusunod. Pag may mga times na gusto niya sila masunod. Pero, yun nga, simula nung nagkaroon ka ng relationship with the Lord and you handle things not on your own na lang. Lahat lagi na siyang kasama. Yun. Mas magaan siya. Kasi mas naiintindihan mo na hindi lahat kailangan yung way mo yung masunod. Yeah. Pero alam mo, may nabasa lang kasi ang libro, na ang toddler stage at saka teenage stage, almost the same. Kasi ang toddler stage, nakikinig sila, pero hindi nila kaya pang kontrolin yung sarili nila. Kaya kahit anong sabi mo, kahit paulit-ulit ka na, din sila, wala. Titingnan ka lang nila, gagawin pa rin nila yung gusto nila. But the difference for the teenage stage, nakikinig din sila, naiisip na nila, alam nila kung ano yung sinasabi mo, pero andun sila nag-explore. Ganun naman. So, parehas na nag-explore ang toddler and teenage. Kaya, parang kapag i-handle mo siya, siguro, nabasa ko lang to, it's just more of listening din kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo. Yes, kailangan talaga yun. Listening skills ang kailangan nating ipaano kapag nandun na sa stage. Kasi sa totoo lang, kahit sa church, pag napapansin ko din sa youth, talagang you have to listen para malaman mo din, ma-understand mo kung ano yung gusto nilang iparating sa'yo. Kasi kapag ikaw lang lagi nagsasalita, ang hirap, hindi kayo magkakaintindihan. Isa yung naging challenge ko, ha? Kasi, nasanay ako dati na ulang lagi ang nagsasalita. And I don't listen. Ganun nata talaga. I don't listen. Kasi, pag alam mong nasa tama ka, di ba? Oo. Ito na yung sundin mo, huwag ka na magsalita dahil ito yung tama. Oo. Pero parang normal sa ating bilang isang nanay na yung listening skills medyo doon tayo mababa. Oo. Kaya yun nga, mas naging magaan siya nung yun nga, pag meron kang better understanding of how life should work with God, nakasama mo siya. Kasi pag hindi mo kasama si Lord, talagang malulos eh. Totoo. Diba? Kapag hiningi yung guidance, oo. malulos. Wala si Jesus sa buhay mo. Lost. Talagang na-lost ako nun. Oo. Lost ako nung mga years na nag-start na silang magkaroon ng sariling desisyon, gano'n. Tapos, hindi na kami magkaintindihan. Kasi nasanay ka na, lagi ka nalang sinusunod eh. Tapos ito parang medyo may konting na sila, di ba? May konting resistance lang nagaganap, di ba? Oo. Na parang, bakit gano'n? Dapat sundin nyo lang ako. Ganun tayo di ba? Pero yan. Pero ngayon, paano mo kinakaya? Or ano ba yung kaya ba to moment mo on handling your kids? As long as, ito naniniwala ko, as long as we have the Lord on our side, we have Jesus on our side, wag tayong bibitiw. Pero I think, tayo nga as humans may times na bibitiw tayo kasi naniniwala ko tayo we're that weak. Pero dahil nga sa grace niya, kahit bumibitiw tayo, siya yung pumakapit sa akin. So, siguro lagi lang talaga natin talagang isipin na kailangan natin si Lord.
Para makayanan. para makayanan natin siya. So kahit ano pa yung dumating, kailangan nandun sila sa tabi mo. Para ano't ano man, kaya to.